Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ana. Tandang-tanda ko pang taong 1998. Nasa edad 18 taong gulang ako nang unang beses kong maramdaman na may bumubulong sa akin mula sa loob ng kagubatan. Hindi yung bulong na dala ng hangin o lagaslas ng dahon. Ito'y bulong na may pangalan akong hindi kilala. Tinig na parang may matagal ng galit at matagal ng paghihintay. Nakatira kami sa isang munting baryong malapit sa paanan ng bundok. Sa tuwing sasapit ang dilim, nagsasara ang mga bahay bago magtakip silim. Hindi uso ang paglalakad mag-isa sa gabi. May mga bahagi ng kagubatan na hindi pwedeng daanan kahit araw. May bantay, sabi ng mga matatanda. Lumaki akong sanay sa usok ng kamangyan, sa amoy ng dahon ng sambong at langka dahil isang batikang albularyo ang aking ama. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy at bato. May altar sa gitna kung saan nakalagay ang mga bote ng langis, sinaunang aklat, tuyong halaman at mga butong may ukit. Sa likod ng bahay ay ang silid gamutan ni Itay, kung saan dinadala ang mga may sakit, hindi lang pisikal, kundi pati yung may dalang sumpa, kulam at takot. Tahimik ang buhay namin, payapa, hanggang sa dumating ang gabi ng ika-4 na araw ng Hunyo. Noong gabing yun, nagsimula ang panaginip ko. Nasa gitna raw ako ng isang ilog. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Malamig ang tubig. At sa ilalim ng mga talampakan ko ay makinis na bato. Sa paligid, puro dilaw na ilaw. Parang mga alitap-tap, pero mas maliwanag. At sa dulo ng ilog, may isang nilalang na hindi ko maaninag ng malinaw. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat, at may mga mata na kumikislap gaya ng buwan. Ana, tawag niya. Pagdilat ko, basang-basa ang mga paa ko, pero hindi umuulan. Kinabukasan, pinuntahan ko si Itay sa silid gamutan. Nakaupo siya roon, may hawak na palaspas at kahoy na ukit. Mabilis siyang lumingon nang makita kong papalapit. Ana, seryoso ang boses niya. May kakaiba sa iyo. May amoy kang hindi rito. Panaginip lang po, Itay. Sa ilog, may nilalang na tumatawag sa pangalan ko. Napakurap si Itay. Hindi siya nagsalita agad. Bagkus, kumuha siya ng langis at dinampi sa aking noo. Hindi panaginip yun. Tinatawag ka na niya. Sino po? Isang malalim na buntong hininga ang isinagot niya bago nagsalita. Ang engkantong nakalaban ko noon. Nakagapo siya sa ilalim ng lupa. Isinumpa ng dugo ng albularyo. Pero ngayon, bumangon siya at ikaw ang gusto niya. Simula noon, hindi na naging tahimik ang gabi. Sa tuwing pupunta ako sa ilog para maglaba o magsalok ng tubig, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Madalas akong makarinig ng mga yabag kahit wala namang ibang tao. At minsan, sa salamin ng tubig, may aninong lumilitaw na hindi akin. Dumating si Ryan, ang kasintahan ko, pagkaraan ng ilang araw. Galing siya sa kabilang bayan at anak siya ng isang panday. Hindi siya naniniwala sa mga engkanto dati. Pero nang makita niyang pumuputok ang mga ilawan sa bahay kapag lumalapit ako, sa kanya ako mahigpit na niyakap. May masama sa paligid mo. Hindi ko alam kung ano, pero nararamdaman ko, Ana. Sabi niya,
At gaya ng inaasahan, isang gabi, nawala ako. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko alam kung sa mundo pa ba ng tao. Lupa ang sahig, parang kuweba, pero may liwanag na galing sa mga bato. Mabango ang hangin, hindi tulad ng amoy ng mundo natin. At sa harap ko, naroon siya, ang nilalang sa panaginip ko. Sa wakas, magkaharap na tayo, Ana. Hindi ko alam kung matatakot ako o iiyak. Ngunit ang totoo, higit pa sa takot ang naramdaman ko. Parang may hinahaplos sa loob ng puso ko. Parang kilala ko siya. Bakit mo ko dinala rito? Tanong ko. Dahil ikaw ang kabayaran sa ginawa ng iyong ama. Ikaw ang laman ng puso niya. At ikaw ang susi ng paghihiganti ko. Nagising ako na parang nilubog sa lamig. Hindi malamig na gaya ng ulan o hangin ng gabi, kundi lamig na sumisingaw mula sa mismong kaluluwa ng paligid. Sa likod ng ulap na putik, naroon ang engkanto, nakatayo. Hindi kumikibo at tila pinag-aaralan ako. Ang mga mata niya ay parang salamin. At sa likod ng mga iyon ay wala akong mabasa kundi isang anyo ng lungkot na hinaluan ng galit. Malamig ang tinig niya, pero malinaw. Hindi ikaw ang gusto kong saktan, Ana. Ngunit ikaw ang kabayaran. Nilapitan niya ako, dahan-dahan. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Para akong tinakluban ng usok o hangin na mabigat. Sa pagitan ng aming katahimikan, narinig ko ang mahihinang panaghoy sa paligid. Mga tinig na nawawala. Mga sigaw na walang pinagmumulan. Parang may mga kaluluwang nakakulong sa bawat sulok ng lugar. Tatay mo ang dahilan kung bakit hindi na kami makauwi. 20 taon akong kinulong. 20 taon ng tahimik ang mga ugat. Ng kagubatan ngayon, maniningil kami. Wala akong kinalaman sa ginawa niya. Kung may galit ka sa kanya mo ibaling yan. At wag sa akin. Sigaw ko. Napangiti siya. Ngunit ikaw ang pinakamahal niya. At sa daigdig ng mga engkanto, ang pagmamahal ay pwedeng gawing pintuan. Pagkatapos nun, nawala siya. At ang huling narinig ko ay ang pagbulong ng aking pangalan hanggang sa ang paligid ay nilamon ng dilim. Sa mundo ng mga tao, halos mawala na ng pag-asa si Itay. 3 araw na akong nawawala. Walang makakita sa akin sa gubat, sa ilog, ni sa mga liblib na daanan. Sa tingin ng mga kapitbahay namin, baka raw tinangay ako ng masasamang loob. Baka raw nakipagtanan. Pero alam ni Itay ang totoo. Ramdam niyang wala na ako sa mundong ito. Sa amoy ng hangin, sa galaw ng mga dahon, sa katahimikan ng lupa, alam niya, kinuha na ako. At kaya niya akong sundan. Ngunit may malaking kapalit. May paraan, ngunit hindi basta-basta. Kailangan kong gamitin ng isa pang buhay, isang kaluluwang malinis at handang ialay. Ani ni Itay kay Ryan. Gamitin niyo ang akin. Agad na sagot ni Ryan nang walang pag-aalinlangan. Natahimik si Itay. Ilang saglit din siyang hindi nakakibo. Pinagmasdan niya ang binata. Hindi ito perpekto. Hindi galing sa dugong albularyo o sino mang may kakayahang tumawid sa daigdig ng mga engkanto. Ngunit malinis ang puso, buo ang loob, at higit sa lahat, mahal ako. Kapag pinasok mo ang daigdig nila, hindi katawan mo ang gagamitin mo, kundi kaluluwa. At kapag hindi mo siya mahanap bago mag-14 na gabi, mawawala ka rin.
Hindi ka na makakabalik. Babala ni Itay. Hindi ko hahayaan na magtagumpay sila. Kahit ano pang mangyari. Matapang na sagot ni Ryan. Isang gabi, bago ang ritual, pinaliguan ni Itay si Ryan gamit ang pinaglagaan ng pito-pito, dahon ng saging at tubig mula sa balon na hindi pa naaabot ng araw. Binigyan niya ito ng mutya, isang lunti ang bato na galing pa sa aming ninuno. Kapag nakita mo si Ana, ipasama mo ito sa kanyang palad. Hudyat ito para magbukas ang daan pabalik. Pinahiga ni Itay si Ryan sa banig habang biniluga ng asin at dahon ng mangkono ang paligid. Sa gitna ay apoy ng itim na kandila at palayok na may usok ng kamangyan. Buksan mo ang puso mo. Ialay mo ang sarili mo. Hindi bilang sakripisyo, kundi bilang tagapagligtas. Tahimik si Ryan. Nakasara ang mga mata at dahan-dahan siyang nilamon ng amoy ng usok. Hanggang sa ang kanyang hininga ay dahan-dahang nawala. At sa isang saglit, wala na siya sa mundong ito. Nagising ako sa loob ng isang kubong yari sa mga ugat ng punong kahoy. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala sa ulirat. Malamig pa rin ang paligid. May mga tinig na umaawit sa hindi ko maintindihang wika. At sa labas ng kubo, may mga aninong dumadaan. Makikinis ang balat, mahahaba ang buhok at ang ilan sa kanila ay walang mga paa. Isa lang ang malinaw sa akin. Ito ang mundo ng mga nilalang na hindi kabilang sa tao. Habang nakakulong ako sa kubo, may isang engkantong babae ang lumapit. Hindi siya nagsalita, pero sa kanyang mga mata ay may makikitang awa. May inabot siyang dahon na may lamang puting likido. Hindi ko alam kung para saan iyon, pero tinanggihan ko. Ngumiti lang siya at saka naglaho. Bakit buhay pa ako? Tanong ko sa sarili. Bakit hindi pa ako pinapatay? Dahil hindi ka nila gustong patayin. Sagot ng isang tinig mula sa sulok. Agad kong nabosesan kung sino iyon. Si Ryan. Nagulat ako. Agad akong tumayo. Ryan? Napaluhod ako sa tuwa at takot. Paano siya nakapasok dito? Buhay ba siya? Kinuha rin ba siya? Ngunit nang hawakan ko ang kanyang kamay, malamig ito. Parang wala siyang pulso. Ana, Bulong niya. wala akong katawan ngayon. Kaluluwa lang ako. Ginamit ako ng iyong ama para pasukin ang lugar na to. Kailangan nating makaalis bago pa mahuli ang lahat. Lumingon siya sa paligid. Hindi ko alam kung gaano katagal ang kaya kong manatili rito. Hindi ko naramdam ang oras, pero alam kong may paraan palabas. Bakit mo ginagawa to? Maluhaluhang tanong ko. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata ay naroon ang sagot. Dahil mahal kita at kahit kailangang mawala ako sa mundo para mailigtas ka, gagawin ko. Ngunit sa likod ng mga punong ugat, may matang nakamasid. Ang engkanto, ang kalaban ng aking ama, ay naroroon. Nakatanaw, at sa kanyang mga mata ay hindi nagalit ang nangingibabaw, kundi takot. Dahil alam niya, may puso palang mas matapang pa sa galit. At iyon ay ang pusong handang isuko ang sarili, alang-alang sa pag-ibig. Ryan, sa sandaling iyon, kahit malamig ang kanyang palad, para akong binuhusan ng init ng araw. Siya ang tanging liwanag sa mundong ito na puno ng dilim at lihim. Gusto kong manatiling nakayakap sa kanya, hawak ang kanyang kamay, habang pinipilit kong maniwalang ligtas na ako. Ngunit sa kabila ng katahimikan naming dalawa, nararamdaman kong hindi kami nag-iisa. Parang ang mismong hangin ay may taenga. At bawat bulong ay may mga mata. Kailangan na nating umalis.
Bulong niya. Tumango ako. Walang kasiguruhan sa hakbang, pero buo ang loob. Bumangon kami. Dahan-dahan. Sinisilip ang bawat labas ng kubo. Wala ang mga engkanto. Tahimik ang paligid. Kahina-hinalang katahimikan. Naglakad kami sa makitid na daang binubuo ng mga ugat ng punong kahoy. Tila sinasadyang maging landas. Sa bawat yapak namin, may mga ilaw sa paligid na naglalaho. Parang may kamalayang nababahala sa pag-alis namin. Ryan, anong mangyayari sa'yo kapag hindi tayo nakalis dito? Tanong ko habang mabilis kaming naglalakad. Hindi ko alam, pero nararamdaman ko. Unti-unti nang humihina ang koneksyon ko sa katawan ko. Parang sinasara na ng mundo natin ang pintuan ko pabalik. Sagot niya. Pero, pwede kang bumalik, di ba? Kapag nakalabas na tayo. Tumingin siya sa akin, mata sa mata, pero hindi siya sumagot. Ilang sandali pa. Narating namin ang hangganan ng isang malawak na parang na may lunti ang damo at mga bulaklak na parang gawa sa kristal. Sa gitna nito ay isang punong napakalaki. Ang mga ugat na ito'y tila gumagapang sa buong lupa. Sa ilalim nito ay may dumadaloy na tubig. Maliit na sapa na kumikislap sa liwanag na galing sa mga dahon. Dito ako unang dinala. Sabi ko, tumango si Ryan. Ito ang sentro, ang puso ng kanilang mundo. Ani pa ni Ryan. Maya-maya pa'y biglang may narinig kaming tinig. Huwag kayong umalis. Tumigil kami. Sa dulo ng liwanag, lumabas ang engkanto. Muli siyang nakasuot ng puting kasuotan at ang buhok niya ay umaagos sa kanyang likuran, gaya ng usok. Ngunit ngayon, hindi galit ang anyo niya, kundi malungkot. Hindi mo siya pwedeng kunin, Ryan. May dahilan kung bakit siya narito. Wika ng engkanto. Anong karapatan mong hadlangan kami? Sigaw ng kasintahan ko. Dahil siya ang huling dugong may dala ng kapangyarihan na kayang buksan ang pagitan ng mundo ng tao at mundo namin. Napalingon ako. Anong ibig mong sabihin? Lumapit sa amin ang engkanto. Mabagal, hindi upang manakot, kundi tila upang magpaliwanag. Ang dugo mo, Ana, ay may bahagi ng isang sinaunang sumpa. Isang panata na ginawa ng ama mo bago ka pa man ipanganak. Hindi ko maintindihan. Matagal na kaming may giyera. Ang mga albularyo at ang lahi namin. Ngunit minsang nagkasundo ang isang albularyo at isang engkanto. Mula sa kanilang pagsasama, ipinanganak ang unang anak na may kakayahang tumawid sa parehong mundo. Anak ng engkanto at albularyo? Bulalas ni Ryan. Tumango ang engkanto. Oo, ngunit pinaslang ang ina at ang anak. Dinala sa mundo ng tao. Iyon ang simula ng pagputol ng ugnayan namin. At sa paniniwalang wala ng angka ng tagapamagitan, kinulong kami ng mga albularyo. Isa na roon ang ama mo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata. Ang dugo mo, Ana, ay bumabalik sa pinagmulan. May bahagi ka ng lahi namin. Iyon ang dahilan kung bakit tinatawag ka ng kagubatan. Bakit naririnig mo ang tinig namin. At kung bakit, kahit hindi mo gustuhin, bahagi ka ng sumpang kailangang wakasan. Parang nahulog ang puso ko nang marinig ko ang mga sinabi niya. Lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko ay tila naging kasinungalingan. Ibig mong sabihin, hindi ako ganap na tao? Hindi. At hindi rin ganap na engkanto. Ikaw ang pintuan. At oras na tuluyang gumising ang dugo mo, hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi mo siya pwedeng hawakan dahil lang sa dugo niya. Hindi mo siya pag-aari. Singit ni Ryan at hinila ako patungo sa kanyang likuran.
Hindi, pero hindi rin ninyo maaaring baguhin ang batas ng pagitan. Kapag ang dugong engkanto ay tuluyang lumago sa isang nilalang, siya ay bahagi na ng aming mundo. At bigla, sa gitna ng pag-uusap, naramdaman kong umiinit ang balat ko. Parang may umaalab sa aking mga ugat. Ang liwanag sa paligid ay lumalapit sa akin. Umiikot, sumasayaw. Napatingin si Ryan sa akin at agad niya akong niyakap. Hindi, Ana! Lalaban tayo! Hindi pwede! Ngunit ako mismo, hindi ko alam kung kaya ko pa. Sa bawat saglit, parang may hinahatak sa akin pababa, palayo sa kanya. Parang tinatawag ako ng isang boses na hindi ko kayang tanggihan. Ana, hindi mo na kailangang matakot. Sa amin, ligtas ka. Sa amin, buo ka. Bulong ng engkanto. At sa puntong yun, nakita ko ang sarili kong nakatingin sa aking mga palad. May marka roon, isang pulang bilog na parang sinunog na balat. At sa gitna nito, isang hugis dahon. Hindi ko alam kung kailan ito lumitaw. Iyan ang tatak ng tagapamagitan. Iyan ang patunay. Wika ng engkanto. Ngunit si Ryan, sa kabila ng lahat, ay hindi bumitaw. Kung ikaw ang pintuan, ako ang susi. At kahit pasunugin ako ng mundong ito, hindi kita iiwan. Anya. Kinuha niya ang mutyang iniabot ni Itay. Ang berdeng baton na ibinigay para makalabas kami. At ipinatong ito sa palad ko. Muling kumislap ang paligid. Nag-iba ang anyo ng sapa. Nag-iba ang anyo ng sapa sa ilalim ng punong kahoy. Tila naging daan. Paikot-ikot. Papaloob. Isang agos ng liwanag. At mula roon, narinig ko ang tinig ng aking ama. Ana, anak ko, umuwi ka na. Hindi siya makakabalik hanggat hawak pa ng mundo namin ang puso niya. Babala ng engkanto. Ngunit si Ryan ay mas lumapit pa at niyakap ako ng mahigpit. Ana, tignan mo ko. Hindi ang lahi mo ang magtatakda kung sino ka. Ikaw ang pipili kung saan ka nabibilang. At alam kong ayaw mong iwan ang mga mahal mo. Napaluha ako. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mundong gusto kong balikan. Ang simpleng buhay. Ang mga umagang may gising na halakhak. Ang amoy ng kape ni inay. At ang mahigpit na yakap ng ama kong handang ipagpalit ang lahat para sa akin. Ako pa rin to. Ako pa rin si Ana. At hindi ko hahayaang alisin niyo sa akin yun. Sabi ko habang lumuluha. At sa isang iglap, pinisil ko ang mutya. Kumislap ang ilaw. Umikot ang hangin. At ang buong lupa ay tila gumalaw. Sumigaw ang engkanto. Hindi! Hindi pa tapos ang lahat, Ana! Pagdilat ko, nakahiga ako sa banig. Naliligo sa pawis. Si Itay, nakaupo sa tabi ko, namumutla. Hawak-hawak ang isa pang kamay ni Ryan. Ngunit si Ryan, wala nang hininga. Anong nangyari? Halos hindi ko masabi. Napaluha si Itay. Hindi kinaya ng katawan niya. Naubos ang lakas niya. Sa pagpapanatili ng koneksyon sa mundo ng mga engkanto, isinara niya ang pintuan para makalabas ka. At sinarado niya rin ang daan. Pabalik para sa sarili niya. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Napayakap ako sa katawan ni Ryan. Hindi ko na napigilang umiyak at maghinagpis dahil sa mga nangyari. Hindi ko na siya maririnig pa. Hindi ko na mararamdaman ang init niya. Bakit mo to ginawa, Ryan? Bakit? Paulit-ulit kong tanong. At sa gitna ng aking paghihinagpis, may nahulog sa kanyang bulsa. Ang motyang berdeng bato. Basag na,
Ngunit sa gitna ng pagkabasag nito ay may maliit na butil ng liwanag, parang apoy na naipit sa kristal. Tignan mo, hindi pa siya tuluyang nawala. Ani ni Itay. Hinawakan ko ang mutya at sa isang iglap, naramdaman ko ang init. Narinig ko ang isang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng puso ko. Mahal kita, Ana. At kahit saan ka man mapunta, hindi ako kailanman mawawala. Hindi ko alam kung ilang araw akong nanatili sa higaan. Parang huminto ang oras mula nang mawalan ako ng bahagi ng sarili. Si Ryan. Ang katawan niya'y inilibing ni Itay sa ilalim ng punong mangga na nasa bakuran. Kasama ng mga alay, asin, bulaklak at langis ng niyog. Tahimik ang lahat habang inilalagak siya sa lupa. Walang awit, walang dasal, tanging ang tinig ng hangin at huni ng mga ibon ang naging saksing may isang kaluluwang bumalik sa lupa. Ngunit ako'y hindi pa rin makalaya. Buhay ka pa rin sa akin. Bulong ko tuwing gabi habang hawak ang basag na mutya. Sa bawat titig ko sa liwanag na naiwan sa loob nito, pakiramdam ko'y kasama ko pa rin siya. Hanggang isang araw, habang nililinis ko ang lumang baul ni Itay, may natagpuan akong papel na tila tinago sa loob ng isang garapon na may asin. Isang lumang pahina na puno ng sulat kamay. At sa itaas ng papel, nakasulat ang ritual ng paghakbang. Orasyon para buksan muli ang daang isinara. Mabilis akong lumapit kay Itay. Bakit hindi mo to sinabi sa akin? Halos pasigaw na tanong ko. Tinignan niya ang papel. Kita sa mukha niya ang panginginig. Iyan ay orasyon ng mga unang albularyo. Bihira at lubhang mapanganib. Isa lang ang patakaran ng ritual na iyan. Ang makatawid ay kailangan may pusong buo at handang masira. Wika niya. Handang masira? Ang kaluluwa ng gagamit ay maaaring mabiyak sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi na siya makakabalik ng buo, Ana. Pero di ba't iyon ang ginawa ni Ryan? Hindi siya sumagot. Tahimik siyang tumingin sa akin. Tapos ay dahan-dahang tumango. Iyon lang ang tanging paraan. Kinabukasan, sinimulan ko ang paghahanda. Sa tulong ni Itay, tinipon namin ang mga sangkap, bulong ng gabi, apdo ng itim na manok, isang puting kandila na hindi kailanman ginamit, at isang peraso ng damit na ginamit ni Ryan. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng buwan, isinagawa namin ang ritual sa paanan ng bundok kung saan ang hangin ay hindi mahuli at ang mga anino ay hindi sumusunod. Sa ngalan ng dugo, sa ngalan ng pag-ibig, buksan ang pintong isinara. Bulong ko habang sinasali ng huling patak ng langis sa basag na mutya. Sumiklab ang paligid, tumigil ang hangin, at isang liwanag ang sumiklab mula sa lupa. Isang bilog na binuo ng apoy at abo. Pumasok ako. Muling bumalot sa akin ang malamig na hangin ng engkanto. Muli kong narinig ang mga bulong. Muli kong nakita ang liwanag ng mga punong hindi kumikislap, kundi humihinga. Ngunit ngayon, iba ang anyo ng lugar. Hindi na ito parang paraiso. Ito'y naging hungkag, mapanglaw. Parang ang buong daigdig ay umiiyak. Ryan! Ryan! Tawag ko. Walang tugon. Naglakad ako. Suot pa rin ang mutya. Dala ang orasyon sa isip. Hanggang sa narating ko ang puno sa gitna ng parang. At doon ko siya nakita. Si Ryan. Nakaupo sa ugat ng puno. Nakayuko. Tila natutulog. Ryan!
Dahan-dahan siyang tumingin. Ngunit ang mga mata niya'y malalim. Parang walang alaala. Ana? Tanong niya. Ngunit wala sa tinig niya ang dating init. Ryan, bumalik ako. Nahanap ko ang paraan. Pwede ka nang bumalik sa akin. Tumingin siya sa paligid. Matagal na akong wala. Hindi pa huli ang lahat. Alam ko, bahagi mo pa rin ako. Pakiusap ko. Paluhod sa harap niya. Kinuha ko ang mutya at ipinatong sa kanya. Kinuha ko ang mutya at ipinatong sa kamay niya. Ito ang liwanag na naiwan sa mundo. Sa akin. Sa puso ko. Napasinghap siya. Ang liwanag mula sa mutya ay kumalat sa palad niya. At unti-unti, bumalik ang ningning sa kanyang mga mata. Ana, ikaw nga. Lumapit siya. Dahan-dahan. At niyakap ako. Hindi tulad ng dati. Hindi malamig ang kanyang yakap, kundi mainit na. Buhay. Ngunit naramdaman ko rin ang panghihina sa katawan ko. Ang ritual ay may kapalit. Ang kapalit ay ako. Ryan, ito na ang huling pagkakataon. May pintuan sa paanan ng bundok. Buksan mo yun gamit ng mutya. Bumalik ka na. Ano? Hindi. Hindi kita iiwan dito. Huwag mo akong pigilan. Isa lang sa atin ang pwedeng bumalik. Iyon ang patakaran. Ana, ang puso mo ay sa mundo ng tao. Ako ang tulay. Ako ang pintuan. At gaya ng lahat ng pintuan, kailangang may isakripisyo para makatawid ang iba. At sa huling pagkakataon, hinalikan ko siya. Maikli, masakit, ngunit buo. Hinawakan niya ang mutya. Tumakbo siya pabalik sa daan ng apoy at abo. At ako, dahan-dahang lumuhod sa tabi ng puno. Habang ang katawan ko'y unti-unting nagiging liwanag. Hindi ko na rin narinig ang kanyang mga sigaw. Tanging katahimikan. Hanggang sa ako'y naging isa na lang hangin. Alam kong mananatili na lamang ako sa kawalan. Ilang taon pagkatapos, ang baryo namin ay tila muling nagbalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa gabi, tuwing may hangin, may mga usap-usapan pa rin ng isang dalagang engkanto na nagbabantay sa hangganan ng dalawang mundo. Si Ryan, sa kanyang bagong buhay, ay naging albularyo. Ipinagpatuloy niya ang sinimula ng aking ama. Wala siyang kinwento kanino man tungkol sa mga nangyari. Ngunit ang kanyang maliit na altar, laging may isang basag na mutya. At sa ilalim ng punong mangga, tuwing bumubulong ang hangin, may tinig siyang naririnig. Mahal kita, Ryan. Kahit saan ka man mapunta, hindi ako kailanman mawawala. Sa paglipas ng mga taon, nakabantay pa rin ako sa kanya. Nasa kawalan habang pinagmamasdan siya.